Isang malaking ibon ang hindi pa kumakain ng 3 araw. Dumapo ito sa lalaking walang malay. Nang madapuan ng ibon ng lalaki, siya pala ay mainit pa. Nang malapit ng magtagumpay ang ibon sa pagliligtas, himala na nagising ang lalaki. Biglang hinawakan ng ibon at iniligtas siya. Nagpaikot-ikot ang ibon. Sinubukan niyang humingi ng tulong. Ngunit ang kanyang tribo ay matagal nang umalis. Sa oras na ito, puno siya ng mga galos. Tumitig siya sa ilalim ng lambak. Isang mapagpasyang tapang ang bumalot sa kanyang puso. Nagsimula siyang umakyat sa bangin. Pero ilang hakbang pa lang ay tumigas na ang mga daliri niya. Siya ay nakabitin sa hangin. Ang sitwasyon sa oras na ito ay nasa isang dilema. Ang masaklap pa, biglang dumilim ang langit. Pumuhos ang ulan na parang talon. Gayunpaman, ang tiyaga ng binatilyo ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Sa isang mabagyong bangin, nagtiis ng buong 8 oras. Nang muli siyang tumingin sa ilalim ng lambak, napag-alaman na ang level ng tubig ay tumaas sa hindi maarok na antas. Kaya gumawa siya ng isang matinding desisyon. Nagising ang lalaki mula sa putik kinabukasan. Pinilit niyang makabangon. Sa punong ito ay hindi na makakagalaw ang isang paa niya. Nahihirapan siyang makapaglakad. Humigop ng tubig na kulay putik dahil sa sobrang uhaw. Para maibsan ang gutom, kumain ng bulate. Pagkatapos uminom at kumain, inilabas lang niya ang kanang paa niya sa bota. Buti na lang gumaan ang buong paa. Mukhang seryoso. Nagdala ang bata ng 2 bato at inipit ang kanang paa. Sa sandaling nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kinuha niya ang buto sa isang gilid. Pagkatapos ay nakakita ako ng isang kahoy na patpat upang ayusin ang bukong-bukong. Gumawa ng isang simpleng pako para sa aking sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimulang maglakad ang lalaki. Malayo na ang narating niya. Sa wakas nakarating din sa bangin. Sa gilid ng bangin, natagpuan niya ang lapida na itinayo ng kanyang ama para sa kanya. Ang kanyang ama pala ang pinuno ng tribo. Pagkatapos niyang mahulog sa bangin noong araw na iyon, akala ng lahat ay patay na siya. Tanging ang kanyang ama lamang ang tumawag sa kanya buong gabi sa gilid ng bangin. Ngunit para sa kaligtasan ng tribo, kawayan lang ang madadala ni tatay. Pudburan ng pulang lupa ang ginawang libingan para sa anak. Umalis ang tribo dahil mayroon ding mga babae at bata na kailangang alagaan. Alam niyang umalis na ang kanyang ama. Nakahiga sa lupa na walang magawa. Biglang umungol ang isang lobo. Tumingala siya. Isang grupo ng mga ligaw na lobo sa di kalayuan ang patungo sa kanya. Tumakbo siya sa kabilang direksyon. Ngunit ang mga lobo ay masyadong mabilis. Hindi nagtagal ay naabutan siya. Sinubukan niyang umakyat sa puno. Ngunit siya ay nakagat mula sa likuran ng isang lobo. Kritikal na sandali, inilabas niya ang kanyang punyal at sinaksak ng malakas ang gutom na lobo. Sa wakas ay nakalaya at umakyat sa tuktok ng puno. Ngunit ang gutom na lobo sa ilalim ng puno ay ayaw pa ring umalis. Napaungol sila sa kabilugan ng buwan sa liwanag ng buwan. Ang eksena ay parehong kaakit-akit at mapanganib. Sa kabutihang palad, sa wakas ay umalis ang mga lobo. Kinabukasan, isang sugatang kulay abong lobo na lang ang natitira. Gumawa siya ng mahabang sandata na dagger at stick. Pagkatapos ay itinaas niya ang mahabang sandata. Handa nang tapusin ang gutom na lobo na ito. Pero paglapit niya, narinig niya ang kulay abong lobo na humihingi ng awa. Tingnan mo yung cute at nakakaawa na tingin. Iniisip niya na iniwan din siya ng tribo. Hindi magawang patay ng lalaki ang lobo. Itinali niya ang kanyang bibig gamit ang isang lupid. Pagkatapos ay dalhin ito sa ilog upang linisin ang sugat. Sa sandaling ito, nakakita ang bata ng ilang lobo sa gilid ng burol. Hindi pala nakalayo ang kasama niya.
Nakahanap siya ng isang nakatagong kuweba. Itabi ang kulayabong lobo. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at nahimatay sa luha. Pagkagising niya kinaumagahan, ang kulayabong lobo ay kumawala sa lubid sa kanyang bibig. Nakatitig sa kanya. Ngunit ang bata ay hindi natatakot. Sa halip kumuha siya ng isang mangkok ng tubig at dahan-dahang lumapit. Matapos makitang walang mali siya ang lalaki, agad na binitawan ng kulayabong lobo ang kanyang pagbabantay. Humigop siya ng tubig sa mangkok. Nakakita rin ang lalaki ng ilang hindi kilalang bug. Bagamat wala siyang sapat na pagkain, ngunit ibinigay pa rin niya ang kalahati nito sa Grey Wolf. Ngunit ang pagkain na ito ay hindi malulutas ang problema. Kaya nagpunta siya sa pangangaso kinabukasan. Sa kabutihang palad, isang kuneho ang natagpuan sa damuhan. Itinaas niya ang bato at ibinato. Ito ang unang biktima na nahuli niya sa kanyang buhay. Bumalik ang lalaki sa kuweba. Natuto siyang mag-drill ng kahoy para magsunog. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagsusumikap, doon lang niya nakuha ang masarap na inihaw na karne ng kuneho. Dahil dito, naglalaway ang kulayabong lobo sa gilid. Nakatitig ng diretso sa kanya ang mga mata. Sinabi sa kanya ng bata na kung gusto niyang kumain ng karne, kailangan niyang maging masunurin. Nanahimik lang ang lobo. Ibinaba ng kulayabong lobo ang kanyang ulo na parang aso. Napakamasunurin niya, kaya binato ng lalaki ang buto sa lobo. Kinabukasan ng bata ay maglalakad pabalik sa tribo. Sinabi niya sa kulayabong lobo na hanapin din ang kanyang mga katribo. Ngunit gaano man siya itaboy ng bata, tumanggi siyang umalis. Walang choice ang bata kundi mag-isang maglalakbay. Ngunit ang kulayabong lobo ay laging nakasunod sa kanyang likuran. Huminto ang bata at huminto siya. Lumakad ang bata at lumakad din siya. Inihagis niya ang patpat at sinubukang itaboy siya. Ngunit ang kulayabong lobo ay parang tuta. Ibinalik niya ang patpat. Sa ganitong paraan, nagsimulang maglakad ang dalawa ng magkasama. Pinangalanan din ng bata ang kulayabong lobo na Alpha. Nanghuhuli sila habang naglalakad. Sa tulong ni Alpha, ang lalaki ay hindi na nag-aalala tungkol sa pagkain o pag-inom. Sa gabi ay magkayakap sila para mainitan. Gigisingin siya ni Alpha sa oras tuwing umaga. Bagamat sa pagitan nila, may mga pagkakaiba sa wika at species. Ngunit palalim ng palalim ang tiwala at pagtitiwala sa isa't isa. Gayunpaman, ang pagtitiwala na ito ay nakatakdang harapin ng mga hamon. Nakakita sila ng ilang baboy ramo noong araw na iyon. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Alpha. Kinakabahang hinawakan ng bata ang mahabang buhok at naghanda sa pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natumba siya ng baboy ramo. Nakawala ang baboy ramo. Walang choice si Alpha kundi tingnan ang bata. Pagkatapos ng lahat, ang master ay pinili ng kanyang sarili. Mula ngayon, ang isang lobo ay makikipagtulungan sa isa't isa upang manghuli ng sama-sama. Kaya ng inaasahan sa hari ng lobo, inihagis ni Alpha ang liebre sa lupa sa ilang suntok. Ngunit sa harap ng pagkaing nahuli niya, gusto ni Alpha na mauna kumain ang lalaki. Ngunit tinanggihan. Pagkasama nilang hinuli kaya sabay silang kakain, sabi ng lalaki. Sa gabi, dahil sa biglaang pagbaba ng temperatura, gusto niyang magpahinga sa tabi ng bata. Ay tinanggihan muli. Hinintay ng matalinong Alpha na makatulog ang bata. Tahimik na lumapit sa kanyang tabi. Kinaumagahan, nakita ni Alpha na hindi pa nagigising ang amo. Ginising niya ang master sa sarili niyang kakaibang paraan. Ang batang nagising ay nakaamoy ng mabahong amoy. Dinala niya si Alpha na 3 taon nang hindi naliligo sa ilog. Itinapon sa tubig. Ito ang unang pagkakataon na dumating si Alpha sa ilog. Tuwang-tuwa siyang hinampas ang dikya. Nakahuli si Alpha ng isda at ibinigay sa lalaki. Sa daanan, ang lalaki ay sadyang sumipol habang naglalakad. Hayaan siyang maling isipin na mayroon siyang pagkain sa kanyang kamay. Kaya lang, hindi pa sanay ang lalaki sa daanan. Kailang bata ay mula rin sa Alpha.
Natutunan ang maraming kasanayan sa kaligtasan ng kagubatan. Ang oras ay dumating sa taglamig. Ang batang lalaki ay nakikipagtulungan kay Alpha sa pangangaso. Naging mahusay na siya mangaso, hindi ito mangangaso ng baboy ramo. Akala nila ay magkakasama na sila habang buhay. Hanggang sa gabing iyon habang kumakain sila ng pagkain. Isang mabangis na lobo ang biglang sumulpot sa likuran niya. Masamang malaking itim na lobo, agad na dinampot ng bata ang mahabang sandata at tinutok sa mabangis na lobo. Nang makita ito, nagmamadaling lumapit si Alpha at dinilaan ito. Sa huli ang mabangis na lobo ay umalis, tapos tumingin ulit siya sa lalaki. Naiintindihan ng lalaki na gusto niyang bumalik sa sarili niyang grupo. Kaya sinabi ng lalaki na sumama na sa kanyang grupo. Nag-aatubili na sumulyap si Alpha sa lalaki. Tumalikod at nawala sa gabi. Walang Alpha. Nagsimula ang lalaki sa isang paglalakbay upang mahanap ang tribo ng mag-isa. Tuwing gabi, paikot-ikot siya dahil namimiss niya si Alpha. Nahirapan siya makatulog dahil sa lamig. Hindi niya alam kung tatagal pa siya. Kiduat hising harapan isang bagyo ng niebe. Parang nakita na naman niya si Alpha. Kaya desperadong hinabol niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nabasag ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Nahulog siya sa kuweba ng yelo. Ang undercurrent sa ilalim ng tubig ay tinangay siya sa isang iglap. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang lobo sa yelo. Si Alpha ang dumating at sumagip. Sinubukan niyang durugin ang yelo. Ngunit dahil ang timbang ay masyadong magaan, hindi ito makakatulong. Buti na lang at ginamit niya ang punyal na dala niya para itulak ang yelo. Kinagat ni Alpha ang kanyang braso at hinila siya pataas. Ang nagyayelong tubig ng ilog ay nagpanginig sa kanya. Wala siyang oras para magpahinga. Mabilis na tumabi at mag-drill ng kahoy para magsunog. Matapos mag-apoy ang apoy, hinubad niya ang kanyang nagyelo na damit. Nakahiga sa niebe at yakap si Alpha para mainitan. Sa kabila nito, may malubha pa siyang karamdaman. Hindi siya iniwan ni Alpha sa pagkakataong ito. Sa halip samahan siya upang magpatuloy sa hangin at niebe. Ngayon sa wakas ay nakita na nila ang unang tao sa mahabang panahon. Tuwang-tuwa batang lalaki. Ngunit nang tumakbo siya nalaman niya, ang lalaking ito ay nanigas na sa lamig. Nasira ang kanyang pag-asa. Naghanap siya sa tentang mapapakinabangan. Walang nakitang pagkain. Isang busog at palaso lamang ang natagpuan sa kamay ng lalaki. Wala silang choice kundi magpatuloy sa paglalakbay. Ilang hakbang pa lang ay nakatagpo na sila ng avalanche. Nagmamadali siyang tumakbo kasama si Alpha. Sa gulat ay tumakbo sila sa isang kuweba. Nakatitig si Alpha sa kailaliman ng kuweba. May malaking itim na oso pala na nakatago sa kailaliman ng kuweba. Agad na sumugod ang malaking itim na oso matapos makita ang lalaki. Critical na sandali, sumugod si Alpha. Nakagat ni Alpha ang malaking itim na oso. Ngunit dahil ang pagkakaiba sa laki ay masyadong malaki, isang labanan sa pagitan ng dalawang hayop, hindi nagtagal ay natalo si Alpha sa matinding labanan. Sa kabutihang palad sa huli, pinatay ng lalaki ang malaking itim na oso gamit ang isang busog at palaso. Ngunit si Alpha ay malubhang nasugatan din. Tumayo siya. Matapos matiyak na maayos ang lalaki na tumba si Alpha. Napahiga. Sinindihan ng lalaki ang apoy habang tinutulungan si Alpha na manatiling mainit. Habang pinupunasan ang kanyang sugat, sa sandaling ito, itinuring niya si Alpha bilang kanyang tribo. Pagkatapos ng maikling pahinga, muli silang nagpatuloy sa paglalakbay. Isang tao, isang aso, sila ay patuloy na naglakbay. Kahit nalubha silang nasugatan, hindi niya alam kung gaano katagal na silang naglalakad. Sa wakas ay nakita ng batang lalaki ang isang tumpok ng tao. Nakita niya ang palatandaan. Lumapit siya at tiningnan ang makapal na niyebe.
Ito ang tanda ng kanilang tribo. Alam niyang hindi siya malayo sa bahay. Palakas ng palakas ang niyebe. Bawat hakbang nila ay bumibigat at mahirap. Hindi na nakayanan ni Alpha at natumba. Lumapit ang lalaki at marahang hinaplos si Alpha. Sinabi niya sa kanya na hinding-hindi siya pababayaan. Nahihirapan niyang binuhat si Alpha at nagpatuloy sa paglalakad. Mamatay man sila, mamamatay silang magkasama. Hanggang sa gabing iyon ay hindi na makalakad ang lalaki. Natumba siya sa niyebe at unti-unting nawala ng ulirat. Nakita niya ang namimiss niyang mga magulang. Ang malakas na pagnanais na mabuhay ay biglang gumising muli sa kanya. Siya ay matiyaga. Hawak-hawak niya si Alpha at nagpatuloy sa paglalakad. Sa oras na ito, si Alpha sa kanyang mga bisig ay hindi alam kung ito ay buhay o patay na, pero hindi pa rin siya sumusuko. Sa kanyang walang humpay na pagsisikap, sa araw na ito sa wakas ay nakita niya ang kanyang tribo. Nanginginig siyang naglakad papunta sa tribo. Nang makita niya ang kanyang ama, hindi na siya nakatiis at natumba. Masayang niyakap siya ng ama sa kanyang mga bisig. At bago siya nawalan ng malay, itinuro ang Alpha, isang pangungusap lang ang sinabi niya. Hayaan ang ama na iligtas siya. Nang siya ay magising, natagpuan si Alpha na nakahiga sa tabi niya. Ayos nagsilang din ang maliliit na tuta. Buntis pala si Alpha. Nakikipaglaban pa rin sa mga hayop upang protektahan siya. Hindi nagtagal sa ilalim ng maingat na pangangalaga ng tribo. Sa wakas ay gumaling ang lalaki at si Alpha. Ang maliit na lobo ni Alpha ay lumalaki din. Malaki sa malapit na hinaharap. Kapag ang lahat sa tribong ito ay lumabas upang manghuli, nagdadala sila ng lobo. Ayan yun, kaya ipinanganak ang unang aso sa mundo. Ibinalik nila ang mga lobo na ito. Isang napakagandang pangalan ng asong lobo.